Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa the Word and Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng the Word and Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam. Sa buong pamilya ng mga members ng the Word and Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. At sa pagpalang magaling po sa atin. Sa lahat ng mga viewers, subscriber, and the Word and Spirit and Life Ministry, good morning, good morning. So tayo po'y manalangin upang i-handle natin ang ating sarili sa magandang palitan. Yes, good morning, Father in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use me now to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak ng sino mo makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, sa divine protection, sa good health, satisfying life, abundant life, victorious life, na in-impart mo sa iyong mga anak. Thank you, Father God. All the glory and honor will see you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. So, isang mapagpalang umaga po at isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Tuti Luyungot, sa mapagpalang umaga din po sa Cebu kay Pastor C. Pinotti at ganun din sa Claveria Alii kay Pastor Gio Casalat sa kanyang assistant at kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. Good morning. So ano nga ba yung ating pagninilay sa oras nito? Ito yung living by the Spirit, pamumuhay ayon sa Espiritu. Sinasabi niya sa banal na kasulatan, Romans 8 verse 9, you however are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to the Christ, to our Lord Jesus Christ. So ito yung ating pagninilay-nilayan, yung pamumuhay ayon sa spiritual na pamumuhay. Kaya nga ito yung sinasabi na isipin na pumasok sa isang masikip na parte at may sumingaw. Hindi ko alam kung ikaw ay isang superhuman at tumugon ka. Nasa akin ang banal na espiritu, parang may panloob na superhero. Kaya nga ito yung walang kapangyarihan lang na naglalakad ng may lakas ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. So kaya kapag tayo may banal na Espiritu Santo ng Diyos, tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ito'y sinasabi na, ito'y nagsasabi sa atin na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa loob natin, ay hindi nakatali sa makalamang pagnanasa. Ngunit ngayon ay nasa kaharian na tayo ng Espiritu. Kaya nga narito ang mahalagang aral na dapat nating matutunan. Sabi dito, you belong to Christ. So ito yung sinasabi na tayo'y nasa pagmamay-ari tayo ng Diyos or nasasakupan tayo ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Panginoon Kristo ay nananahan sa loob natin, nananahan sa atin, tayo ay pag-aari ng Diyos. So, ibig sabihin, ito yung nananahan sa iyo, nangangahulugan na ikaw ay Kanya at siya'y sa iyo. Ang relasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa reliyon, kundi sa isang mga ritual. Ito'y tungkol sa pagbabago mula sa loob palabas. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tinuturo sa bawat isa sa atin
na sinasabi na binabago niya tayo mula loob palabas. So kaya nga ito yung mga pangunguna ng banal na Espiritu Santo na nangangahulugan na ikaw ay nasa isang relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi ka lamang sumusunod sa isang buhay na mga patakaran, ngunit sinusunod mo ito. Sinusunod ng isang tao, ikaw, ako, tayong lahat, sinusunod ang Diyos dahil tayo'y binigyan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu na tayo ay makasunod. Kaya yung life and the Spirit versus life and the flesh. So, ibig sabihin, buhay sa espiritual kumpara sa buhay sa katawang tao. So, kaya nga ito'y sinasabi na to live in the flesh means to be controlled by selfish desire and sin. But to live in the Spirit means to be empowered to say no to sin, and yes to God's will. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ibig sabihin na dapat mamuhay tayo sa laman ay kontrolin ang makasariling pagnanasa. So habang tayo ay namumuhay ayon sa sanlibutan, dapat kontrolin natin yung makasalanang pagnanasa. At tayo mamuhay lamang sa espiritual na nangangahulugan ng pagkakaroon ng kapangyarihan na tumanggi sa kasalanan at oo sa kalooban ng Diyos. So kaya nga ano yung dapat nating tandaan na aral? So ipinapakita nito ang ating buhay spiritual na kaharian. Kung ikaw ay nasa laman, makikita mo ang katibayan ng makasariling pamumuhay. Ngunit kung ikaw ay nasa espiritu, makikita mo ang bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kahinanuhan, self-control at higit pa. So ito makikita sa atin ang katangian ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya kapag tayo namumuhay ayon sa espiritual. Kaya kapag namumuhay sa makasariling pamumuhay, yan ang katibayan na namumuhay ka ayon sa laman. Kaya nga ito'y sinasabi, empowered for victory. Ito yung banal na espiritu na nabubuhay sa loob natin ay pinagmumula ng kapangyarihan na nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng matagumpay, madaig ang mga pakikipagbaka, tukso at kasalanan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na maiiwasan natin ang tukso, maiiwasan natin ang kasalanan. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas. So kaya nga narito ang mga halimbawa sa Biblia na namumuhay na binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu tulad na lamang ni Peter. Si Peter namumuhay ayon sa espiritual na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga sinasabi, minsan si Peter ay natatakot, tinanggihan ang Panginoon Kristo ng 3 beses, ngunit pagkatapos na mapuspos ng banal na Espiritu noong ay naging matapang siya at hindi siya nahihiya. So kaya nga mababasa natin yan sa Acts chapter 2, verse 14 to 21. So sinasabi dito sa verse 14, pagkatapos ay tumayo si Pedro kasama ng 11. Naglakas ng kanyang boses at nagsalita sa karamihan. Mga kapwa Hudyo at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, hayaan ninyong ipaliwanag ito sa inyo. Makinig kang mabuti sa aking sasabihin.
Sa verse 15, sabi niya rito, ang mga taong ito ay hindi lasing gaya ng inyong inaakala. 9:00 pa lamang ng umaga. So kaya nga ito yung sinasabi sa verse 16. Sabi niya, hindi ito ang sinasabi ni Propeta Joel. Sa verse 17, sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay makakakita ng pangitain. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. So ito yung sinasabi na paglilinaw sa kaganapan ng mga Pentecost. Si Pedro ay nagsalita sa karamihan ay pinapaliwanag ang pagsasalita ng mga disipulo sa iba't ibang wika. Hindi ito yung paglalasing. So kaya nga, kundi ang katuparan ng hula ng Diyos, kaya nga ito yung fulfillment of prophecy. So ito yung sinasabi ni Pedro na nagpapakita ang pagbubuhos ng banal na espiritu ay tanda ng huling araw at ang isang bagong panahon ng gawain ng Diyos sa lupa. So kaya nga sa verse 18, sinabi niya sa verse 18, maging sa aking mga lingkod, lalaki at babae, ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga araw na iyon at sila'y manghuhula. So kaya nga sinasabi pa sa verse 19, Acts chapter 2 verse 19, ako ay magpapakita ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, sa mga tanda, sa lupa, at sa ibaba, dugo at apoy, at bugso ng usok. Sa verse 20, sabi niya rito, ang araw na magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Kaya ito yung pangkalahatang pangako. Ang Espiritu ay bubuhos sa lahat ng tao, anuman ang kasarian, edad o katayuan, mga anak na lalaki, mga anak na babae, tagapaglingkod at higit pa. So kaya nga ito yung signs and wonders na inilalarawan ni Apostle Pedro ang mga palatandaan ng bilang bahagi ng pagdating ng kaharian ng Diyos na tumuturo sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi niya sa Acts 2 verse 21, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito yung salvation through the Lord. So nagtapos si Pedro sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon Kristo para sa kaligtasan, isang mahalagang elemento ng mensahe ng Ebanghelyo. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, paano natin i-apply ito sa ating sariling buhay, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So kailangan natin recognize the importance of the Holy Spirit. So, ang Espiritu ay aktibo at magagamit ng lahat ng mga mananampalataya na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na magsalita, mangarap, at makakita ng mga pangitain. So, kaya nga dapat ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. So, isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Don Real RD at Doña Erlyn Mercado. So, good morning po. So, ano pa yung dapat nating gawin? Dapat embrace, yakapin ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. Maging bukas sa kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng banal na Espiritu sa iyong buhay. At dapat mamuhay sa pag-asam sa dakilang araw ng Panginoon. Siguraduhin tumatawag tayo sa kanyang pangalan para sa kaligtasan. At dapat proclaim salvation boldly. Ibig sabihin, ipahayag ang kaligtasan ng buong tapang. Kung paano ibinabahagi ni Apostle Pedro ang katotohanan, tinawag din tayo upang ibahagi ang mensahe na ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.
So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung simula ng misyon ng simbahan na minarkahan ng pagbubuhos ng banal na espiritu at ng matapang na pagpapahayag ng ebanghelyo. So kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan natin ng espiritu. Ang espiritu ay nagbibigay sa iyo, sa akin, sa ating lahat ng kapangyarihan upang makaalis sa takot at katapangan na ipamahagi ang ebanghelyo ng Panginoon. So ano pa ang halimbawa dito tulad ni David? Si David, isang batang pastol na tinalo ang higanting si Goliath. Hindi sa physical na lakas, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang ating topic ay living by the Spirit. So kung nabubuhay tayo sa spiritual, tayo ay magiging malakas. Malakas ang ating physical, una spiritual, physical. Dahil tayo nagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, sabi niya rito, sa gayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng may langis at pinahiran siya ng langis sa harap ng kanyang mga kapatid. At mula sa araw na yon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na makapangyarihan kay David. At si Samuel ay naparoon sa Rama. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung nagmamarka ng paghatid kay David bilang hari sa Israel sa pamamagitan ng propetang si Samuel. Kahit si David ang bunso sa mga magkakapatid, pinili siya ng Diyos na maging susunod sa hari, at ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya ng may kapangyarihan. So ang sandaling ito ay nagpapahiwatig ng pagpili at pagpahid ng Diyos. So kung tayo'y pinili, bibigyan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi batay sa panlabas na anyo, ngunit ito'y sa puso ni David at sa kapangyarihang kalooban ng Diyos kay David. So, sa bawat mananampalataya, kung tayo may Espiritu ng Panginoon, tayo susunod sa Kanya. Dahil ito binibigyan din ito ang kalagahan ng banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tinawag niya para sa Kanyang mga layunin. So, ang lahat ng tinawag ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya dapat ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu ng Diyos sapagkat binibigyan tayo ng Espiritu na malampasan kahit ang pinakamalaking hamon ng may pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So ano pa ang dapat nating halimbawa, living by the Spirit, tulad na lamang ng Panginoon Kristo. Siya'y napuspos ng banal na Espiritu, gumawa siya ng mga himala, at naharap sa mga tukso, ngunit laging mananatili sa Kanya ang pagkahanay sa Ama. So kaya nga't mababasa natin yan sa banal na kasulatan sa Mateo 3 verse 16 to 17. Sinasabi niya rito, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. So kaya nga tulad ng Panginoon Kristo, nung siya'y mabautismuhan, umahon siya sa tubig, nang sandaling yon ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati na bumaba sa kanya. So ito yung pagbibinyag ng ating Panginoon Kristo, bagaman walang kasalanan ay pinili na magpabinyag bilang isang paraan ng pagkilala sa sangkatauhan at pagtupad sa lahat ng katuwiran. So, ang pagbabaptize para tuparin natin ang lahat ng salita ng Diyos. So, hindi tayo makakatupad sa lahat ng salita ng Panginoon kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito yung Trinidad na naghahayag. Sa sandaling ito'y naghahayag ang Trinity ng Diyos. Ang Diyos Ama ay nagsasalita mula sa langit. Ang Anak
ay nasa tubig at ang banal na espiritu ay bumaba tulad ng isang kalapati. So, ang Diyos Ama, siya yung nagsasalita ng kanyang mga salita at ang nasa tubig tulad ng Panginoon Kristo at ang banal na espiritu ay tulad ng isang kalapati. So, ibig sabihin, sinabi pa sa Mateo 3 verse 17, "And the voice from heaven said, This is my son, whom I love, with him I am well pleased." Sabi niya rito, ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang aking anak na aking minamahal. Sa kanya ako lubos na nasisiyahan." So, ito yung the spirit role. So, ito yung tungkulin ng banal na espiritu. Ang pagbabang kalapati ay sumasagisag ng pagbibigay kapangyarihan ng banal na espiritu na minarkahan ang simula ng pampublikong ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ito'y sinasabi na divine affirmation. Ito yung banal na pagpapatibay. Ang tinig ng Ama ay nagpapatunay sa pagkakakilanlan at misyon ng ating Panginoon Kristo na naghahayag ng kanyang pagiging anak at nagpapahayag ng banal na kasiyahan at pagsang-ayon. Sa kaya nga bilang mga mananampalataya, paano natin ito isasabuhay? Kaya nga, paano natin isasabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Una, kailangan nating sumunod sa ating Panginoon Kristo bilang tanda ng pagsunod. Follow Jesus' example of obedience na sinunod ng Panginoon Kristo ang Ama. Sundin ang halimbawa ng ating Panginoon Kristo ng pagsunod, maging ang Panginoon Kristo kahit na walang kasalanan ay nagpabautismo, dapat din tayo maging masunurin sa mga utos ng Diyos. At dapat tayo ay recognize the presence of the Trinity. So, kilalanin natin ang presensya ng Trinity. Sa bawat sandali, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So, kailangan natin na hanapin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung paano ang Espiritu ay bumaba sa ating Panginoon Kristo. Tayo rin ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang matupad ang tawag ng Diyos sa atin. So kaya, kung wala sa atin ang Banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos sapagkat ito yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga kung paano ang Espiritu ay bumaba sa ating Panginoon Kristo, tayo rin ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang matupad ang tawag ng Diyos sa atin. So, hindi natin kayang gawin ang salita ng Panginoon kung hindi tayo tinawag, kung hindi tayo ay binigyan ng Banal na Espiritu. So, kaya nga ito yung sinasabi na dapat live out your identity in Christ. So, kailangan isabuhay natin ang ating pagkakakilanlan sa ating Panginoon Kristo. So, alamin na mahal ka ng Diyos, nalulugod sa iyo ang Diyos, at may layunin para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, tulad ng ginawa niya para sa ating Panginoon Kristo. So, kaya nga't ito'y sinasabi na ito'y makapangyarihang mahalagang sandali ng ministeryo ng ating Panginoon Kristo kung saan siya ay hayagang pinagtibay bilang anak ng Diyos at ang Espiritu ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para sa gawain sa hinaharap. At ikaw din ay binigyan, tayong lahat na sumasampalataya at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang gawin natin ang layunin ng Diyos. Kaya kung hindi natin kayang gawin ang layunin ng Diyos, hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos at hindi mo kayang gawin dahil hindi pa natatanggap mo ang Espiritu ng Diyos na binigay niya sa atin.
So kaya nga, ito yung katibayan na maging ang Panginoon Kristo ay umasa lamang sa banal na Espiritu upang tuparin ang kanyang misyon sa lupa. So kapag wala ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang tuparin ang misyon natin sa sanlibutan. Kaya nga, gaano pa ba natin kailangan ng kapangyarihang iyon sa ating buhay? So kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos upang magampanan natin, matupad natin ang mission natin dito sa sanlibutan. Ang mission natin sa sanlibutan, to glorify God. Hindi natin mission na magpakayaman sa ating pamamaraan. So kung gusto ng Diyos na tuparin natin ang mission natin sa sanlibutan at ang lahat ng magiging pangangailangan natin ay tutuparin din ng Diyos habang tayo'y nagmimisyon sa sanlibutan. Tutuparin niya kung ano yung kailangan natin sa sanlibutan upang matupad natin ang mission natin sa sanlibutan. Kaya nga bilang mga mananampalataya, inaanyayahan tayo na mamuhay ng isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu sa halip sa pamamagitan ng ating laman. Ito'y hindi lamang nangangahulugan ng pag-iwas sa masasamang gawain, ngunit ang aktwal na pamumuhay na may kapangyarihan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na nasa atin, nasa iyo, nasa ating lahat na sumasampalataya. So kaya nga ito'y sinasabi na mamuhay tayo na parang mayroong tayong mga superpower. So hindi natin kayang gawin ang salita ng Panginoon kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, mamumuhay tayo na may kapangyarihan. Superpower, superman, superwoman. Yan ang kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. Kapag tayo'y pinuspos ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay magiging pinakamahusay ng version ng iyong sarili. Handang harapin ang anumang mga hamon, mga pagsubok, mga lahat kayang harapin sa pamamagitan ng lakas na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya, living by the Spirit, lumalakad ka ba sa Espiritu ng Diyos ngayon o umaasa ka pa rin sa sarili mong lakas? So kaya nga iyan yung ating pagninilay-nilayan. Kung tayo umaasa sa sariling lakas o umaasa tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Living by the Spirit. So kaya nga kung nais natin na tayo mamuhay sa Espiritu ng Diyos, kailangan natin na tayo magpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya, papasukin natin siya sa panalangin. Repeat after me upang siya ang maghari at mamuhay ka living by the Spirit. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipahayag natin ang panalangin ng pagsusumamo at pagtanggap. Papasukin natin siya sa ating buhay. So repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Yesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito, hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinanyayan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa aking sa iyo walang hanggang pamilya at isulat mo
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya nga kung tayo'y tinanggap natin ang Panginoon Kristo, mamumuhay na tayo sa spiritual na pamumuhay. Ibig sabihin, ang spiritual living by the Spirit, mabubuhay lamang tayo sa salita ng Diyos. Ating sasalitain ang salita ng Diyos, lagi nating iisipin at isabuhay natin ang salita ng Diyos. So yan ang living the Spirit. So ibig sabihin, mamumuhay tayo sa spiritual. Ang ating pag-uusapan, salita ng Diyos. Ang ating iisipin, salita ng Diyos. At ang ating isasabuhay ay salita ng Diyos. Upang tayo ay mamuhay ng matagumpay dito sa sanlibutan. Kaya ito ang magandang balita sa tayo po'y manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa pagpapaalala mo sa iyong salita na kami mamumuhay lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu na in-impart mo sa bawat isa sa amin. Na binigay mo sa amin ang kapangyarihan upang ang bawat buhay ng aking mga kapatid, lahat ng sumasampalataya, lahat ng nananatili, lahat ng viewers, subscriber na pinadala mo, mabubuhay lamang kami sa pananampalataya sa banal na Espiritu na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na ang katangian na makikita sa bawat isa sa amin ay punong-puno ng kapag-ibig, punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, kasiglahan, pagkakaisa, pagkakaunawaan sa bawat pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, mga anak sa pananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng aming mga mahal sa buhay, salamat Ama. Ano man ang kanilang mga desire, granted na sa bawat isa sa pamamagitan ng mga salita mong ipinapahayag na laging nananatili sa bawat puso ng aking mga kapatid. Dahil dito kami laging nagtatagumpay na walang pagkukulang sa pamamagitan ng banal na Espiritu na in-impart mo sa bawat isa sa amin. Na complete ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin, walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, emotional na pagpapala, at physical na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Mananatili sa bawat bahay, tahanan ng aking mga kapatid hanggang sa iyong pagbabalik. At salamat Ama sa iyong pagpapadala mo sa iyong gawain dito sa The Word of God Spirit and Life, million viewers, subscriber, at salamat sa mga disipulo, mga tupa na ipapadala mo sa ating gawain dito sa church. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Salamat Ama. Ikaw ang nagpapatubo, kami ang naghahasik, kaya salamat Ama sa mga bunga na ipagkakaloob mo sa iyong gawain. Thank you, Father God. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa lahat ng mga viewers, subscriber. Please share and subscribe. Thank you to follow and subscribe. God bless everyone. Ingat po tayong lahat sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Don Real RJ, and Doña Melissa Legaspi, and Doña Erlyn Mercado. God bless at ingat po tayong lahat. Bye for now. God bless us all.